Malamang obligasyon ng mga ninong at ninang na magbigay sa mga inaanak nila. Sa totoo lang, wala kaming obligasyon na ganyan. Ang naalala ko kasi at alam kong papel ko sa mga inaanak ko yung gabay sa espiritual at sa moral. Pagbibigay ng payo at suporta. Sa pagiging pangalawang magulang, okay sige. Pero hindi sa pinansyal o sa mga luho at gastusin. Ikaw pa rin ang dapat na may sagot nun, no? Dahil ikaw ang magulang, hindi naman ako. Huwag mo naman sanang gawing investment ang anak mo. Hindi yan negosyo mo na nagbibigay ng malaking kita para sa'yo. Kung yung bata nga natutuwa sa maliit na bagay na natatanggap niya Tapos ikaw kung ano-anong demand mo. Ilang taon na kitang tinitiis kung alam mo lang. Hindi naman tayo magkaibigan sa totoo lang Di ba? Niyaya mo lang ako maging ninang, pero hindi tayo magkaibigan. Bakit nga ba kumukuha ng ninang o ninong? Ano ba ang dapat nilang papel sa buhay ng bata? Maging gabay nga ba o maging isang bagay na pagkakakitaan? Ganon ang palaging tanong ni Michelle. Dahil mukhang ibang klase ng pagiging ninang na ang nagiging papel niya sa buhay ng kanyang inaanak. Sa pagkakataon na ganito, ito rin ang magiging daan para sa paglapit sa itim na kapangyarihan bilang panangga sa mga kamalian. Ano kaya ang kahahantungan nito? May magiging mas maganda pa nga bang diwa ang Pasko? O ang dapat na pagbibigayan at kapatawaran ay wala na sa panahon na ito? Uy, Be, kukunin kitang ninong ha. Sa 25 ang binyag ni Pochoy. Bali isinabay na rin sa 1 taon niya. Be, ninong talaga? Ninong ba tong nakikita mo sa akin? Sa haba ng buhok ko, sa kapal ng pilik mata ko? Ay, ninang pala no. O basta ha, padala ako bukas ng invitation. Hindi pa kasi nagagawa Marami ka bang kinuha sa mga kabatch natin? Ikaw lang. Oh? Paano naman yung friends mo? Ayun pala 3 lang naman yun. Kadalasan mga kapitbahay namin, kamag-anak, ganon. Basta punta ka ha, hintayin kita doon. Hindi na nakatanggi si Michelle dahil sa paniniwala niyang masama ang tumanggi kapag inaalok na maging ninang o ninong. Kahit na ang totoo ay hindi naman sila magkaibigan. Magkakilala lang sila dahil iisang paaralan ang pinasukan nila. Ang mga kaibigan ni Michelle, kaibigan din ni Kim. Wala rin silang maayos na pag-uusap. Kapag nagkikita sila, doon lang sila nagkukumustahan. Ilang linggo pa ang lumipas, dumating na ang araw ng binyag. Maayos naman ang lahat dahil madaling makisama si Michelle. Hello, Be. Tara, dito tayo. Ang dami mo palang kinuha na ninong at ninang, no? Gulat ako. Oo. 20 sa ninong tapos 20 sa ninang. Kapag nagbigay ng pakimkim sa bata, bawi namin na gastos ngayon. Siguro naman wala magpapakimkim sa inyo ng 20 pesos lang, di ba? 100 ang pinakamababa, tapos may regalo pa kayo. Oo, tama ka nga naman. Oo nga pala, Be. Ano, bayaran mo na yon? Kasi kanina pa siya naghihintay. Bayaran ng ano? Sino? Bayad na ako dun sa simbahan Hindi. May order kasi ako na souvenirs tapos naisip ko na ikaw na lang ang magbayad. Yung isa kasing ninang ni Pochoy, siya yung nagbayad ng cake. 2K lang naman yun. Ano ka ba? Mayaman ka naman. Hindi lang kita nasabihan talaga pero alam ko naman na may pera ka. Abot mo na lang doon sa nakablo na babae. Teka lang. Ipaayos ko lang ang lamesa nyo. Wala nang nagawa pa si Michelle dahil hindi naman niya masabing hindi niya yun dapat bayaran. At naaawa rin siya sa bata. Nag-iisang anak lang kasi si Michelle at ang tatay niya ay nasa ibang bansa habang may negosyo naman ang kanyang ina. Ang akala niya, yun lang ang hihilingin sa kanya ni Kim. Pero sa paglipas ng ilan pang mga taon, kung ano-ano na lang ang hinihingi sa kanya na para daw sa bata. Hanggang sa 10 taon na ang nakalipas. Dalian mo na. Tawagan mo na sa ninang mo. Ma'am, ayoko po. Nakakahiya naman po yun. Hindi yan. Ninang mo yun. Dapat lang natulungan ka niya sa ganyan. Kaya nga ako kumuha ng ninang at ninong para may tutulong sa amin ng daddy mo na palakihin ka.
Sige na, tawagan mo na. Mayaman yun. Siya may-ari nung kainan doon sa kanto. O tapos wala naman niyang asawa at anak dahil bakla naman yan. Ayoko po, ma'am. Baka po mamaya makaaway mo siya. Hindi yan. Iba naman kasi yung si Ninang Michelle mo. Kesa dun kay Ninang Heli mo, no? Yun kasi madamot talaga yung ninang mo na yun. Hiningian ko yun ng pambayad ng uniform mo. Binigay ba naman sa akin 500 lang? Ano naman ang gagawin ko dun nasa 2,500 full set ng uniform mo. Di pa sinagot, 2 lang namang set kinuha ko. O ano, ayaw mo tumawag o sige ako na. Hello, Mars? Hello, sorry kagigising ko lang. Anong meron? Ma'am, huwag na. Ito kasing inaanak mo may sinasabi. Ha? Tungkol saan? Kasi kailangan niya ng tablet sa school nila. Wala naman akong pambili. Nagmamaktol nga rito. Kaya sabi ko na sa'yo na magsabi. Kaso nahihiya naman daw siya. Pero ako kasi yung kinukulit. Ikaw lang naman ang ninang niya na galante magbigay. Yung iba blinak na ako. Ang sasama ng mga ugali. Naging ninang pa sila kung hindi naman sila makapagbigay para sa bata. Anong klaseng tablet ba? Sige, teka, hanap ako ng second hand. Titingin ako sa group ng mga nagbebenta ng tablet. Bakit naman second hand pa, Mars? Hindi yan Yung ano naman sana, yung bago. Magkano lang yun? Baka mamaya luma na yung maibigay sa kanya. Baka may sira pa. May nakita nga ako. Ikaw na lang magbayad nun. 14,999 yun. Ay, grabe, ang mahal naman yan. Nako, yan na nga ang pinakamura. Magagamit naman niya sa pag-aaral O eto nga naririnig ka ni Pochoy. Naghihintay siya ng sasabihin mo. Gusto niya yun Kasi nakita na rin niya yung ganun sa kaklase niya. Alam mo naman na hindi ko afford yung ganun. Oh, sige, pero baka next month na ha. Bumili kasi ako ng kotse ngayon. Sabihan ko na lang kayo. Ayun! Uy, salamat daw, Ninang! Sabihin mo thank you. Bilisan mo. Salamat po, Ninang. Wala yun. Basta mag-aral ka na mabuti ha. Sige na, may gagawin pa ako. Bye! Tuwang-tuwa si Kim matapos niyang marinig ang sinabi ni Michelle. Kailangan naman talaga ni Pochoy ng gamit, pero hindi ganun kamahal. Hindi rin naman namimilit ang bata na bilhan siya dahil naiintindihan niyang kapag hindi nila kaya, hindi niya ipipilit ang gusto niya. Pero ang kanyang ina, ano man ang gusto niya, dapat meron siya. Pero lahat naman yon ay hinihingi sa mga ninong at ninang niya. Ang mas maraming nahingian ay si Michelle. Noong maibigay ang tablet na sinasabi niya, nasundan pa ito. Isang araw, habang nasa mall ang pamilya ni Kim, nasa lubong niya naman si Michelle na lumabas sa bilihan ng alahas. Uy, Mars, bumili ka ba dyan? Oo, birthday kasi ni Mama bukas. Yung order kong regalo sa kanya, next week pa pala ang dating. Kaya heto, bumili na lang muna ako rito. Uy, family bonding kayo ha? Oo, ipinisyal muna namin to. Oh, bless ka na kay Ninang. Hello po, Ninang. Ay, ang tongkad mo na ha. Sa susunod niyan, mas malaki ka na kay mami mo. Mana sa daddy niya, Mars ha? Oo nga, Mars. May sinasabi nga to sa akin kanina May gusto raw siyang bilhin doon sa babae, wala naman akong pera. O ayun, sakto nakita ka niya. O andyan na ninang mo Kanina sabi ka ng sabi sa akin tapos ngayon hindi ka na makasalita. Sabi niya kasi sa akin, sana raw bigyan mo siya ng pera. Birthday niya kahapon, di ba? Ay, ganun ba? Hindi ko naalala, sorry. Busy kasi ako nitong mga nakaraan At teka lang, may cash pa ba ako rito? Ito, sakto. May 500 pa ako. Nako, yung gusto niyang ipabili, yung tig 2K na pants doon sa baba. 2 kasi yon, pants saka t-shirt. Dagdagan mo na lang kaya, Mars. Kawawa naman ang bata, Yung sukli kasi nun, ipapambili ko ng pagkain niya. Ay, teka, wala kasi akong cash. Tapos sa baba pa naman yung ATM machine. Send mo na lang kaya sa GCash ko, no? Sige, mamaya mag-send ako.
Ngayon na kaya? Baka kasi makalimutan mo yun. Uy, salamat ha, Mars. Salamat po, Ninang Ganda. Hiyang-hiya si Pochoy sa pinaggagawa ng kanyang ina. May tiningnan lang naman siyang damit pero hindi niya sinabing gusto niya yung bilhin. Humanap lang talaga ng paraan ang kanyang ina para may mahingi sa kanyang ninang. Noong umalis na si Michelle, tuwang-tuwa si Kim dahil may dagdag na naman sa kanyang pera. Ma'am, huwag ka na po kaya manghingi kay Ninang. Nakakaya naman po eh. Eh bakit ka mahihiya? Ninang mo yan? Malaki na po ako. Hindi ka pa malaki. Saka kahit naman matanda ka na, hindi pa rin naman pwede yung mawawalan siya ng obligasyon sa'yo. Kaya ako nga siya kinuha na ninang eh. Dahil kailangan niya magbigay ng anumang gusto mo. Sabi sa amin, hindi naman po ganun ang ginagawa ng mga ninang. Bali ano po sila, yung magiging gabay sa amin. Yun na nga. Gabay na rin yan. Kasi nga nagbibigay siya ng pera. Eh yun lang ang silbi nila sa mga inaanak nila. Ang galing naman ng mga ninong at ninang na yan na hindi magbigay sa bata eh. Kaya nga sila pumayag na maging ninong o ninang eh. Dahil kaya nilang sumuporta sa bata. Kaya wag ka dyan ha. Mayaman yun. Umaabot ng ilang daang libong kinikita nun kada buwan ano. Barya lang sa kanya tong hinihingi mo na ito. O tara na, bumili na tayo. Habang naglalakad sila, may nakasalubong na naman silang isang ninong ni Pochoy. Uy, itong inaanak mo, naku, may gusto tong bilhin kanina. Kaso lang wala naman kaming pera. Birthday nito kahapon. Bali, ngayon lang kami nakalabas. Nagbigay ng 500 ng lalaki pero hiniritan pa ito ni Kim. Pero wala na talaga siyang maibibigay dahil maliit lang naman ang sahod nito at may ibang obligasyon na ginagawa sa buhay. Ganon ang laging ginagawa ni Kim. Madalas talaga na hinihingian niya ng pera ang mga ninong at ninang ng kanyang anak at ginagamit lang ang pangalan ni Pochoy. Isang araw, habang nasa bahay lang sila, dumating ang babala na puputulan na sila ng kuryente. Nako, ano ba naman to? Wala pa naman akong hawak dito. Naipampaayos ko na ng buhok ko eh. Ay, teka, pahingiin ko nga si Pochoy sa mga ninang niya. Pochoy! Anak! Po, ma'am? Bakit po? Oh, chat mo nga ang ninong mo at ninang. Sabihin mo need mo kamo ng pera. Baka may maibigay sila para kamo sa project mo. Ayoko po. Nakakaya naman po yun. Dalian mo na. Itong ninang mong si Gina. Kakauwi lang yan galing bakasyon sa Korea. Maraming pera yan. Tapos yung isa mo pang ninong. Tapos si Ninang Michelle mo. Ayoko, ma'am. Baka sabihin nila mukha po akong pera eh. Ay nako, ano naman? Lahat naman ng tao mukhang pera, anak. Dalian mo na. Akin na nga ako na magchat-chat sa kanila. Ang dami mong arte. Mga ninong at ninang mo naman yun. Bibigyan ka ng mga yun, no? Basta manghihingi ka lang. Kailangan natin ng pambayad ng kuryente. Baka maputulan tayo nito. Hindi na nakapagreklamo ang bata dahil mismong ina na niya ang nagpadala ng mensahe sa kanyang mga ninong at ninang. Sinabi na may kailangan siya sa paaralan at kung hindi niya yon maipapasa, magkakaroon ng problema sa kanyang grado. May nagbibigay na mga ninong at ninang niya pero hindi pa rin sapat ang pera pambayad sa kuryente. Kaya pinuntahan ni Kim si Michelle sa trabaho nito. Mami, huwag na lang po kaya. Nahihiya naman po ako. Dami nang ibinibigay sa akin ni Ninong eh. Sana sa chat na lang. Hindi nga sumasagot sa chat. Hanggang 5 PM lang bayaran dito. Sabado at Linggo pa susunod. Baka sa Lunes niyan, mawala na tayo ng kuryente talaga. Kaya wag ka dyan magulo ha. Tara na, wag mo kong aartehan dyan ha. Pagpasok nila sa loob, nakita nilang abala si Michelle sa dami ng papel na nasa harapan niya. Mars, anong ginagawa niyo rito? May chat kasi ako sa'yo. Kaso hindi mo pa nakikita. Sobrang busy mo pala talaga ngayon. Sige, wait mo na lang ako dyan ha. Upo na muna kayo, tapusin ko lang tong isa. Sige lang.
Tungkol saan ba? Gusto niyo bang magmerienda na muna? Hindi na. Aalis na rin naman din kami. Sige na, tapusin mo na muna yan. Halos magmadali si Michelle sa ginagawa niya. Marami pa dapat siyang uunahin pero inihinto na muna niya dahil mukhang importante ang kailangan ni Kim para lang puntahan agad siya. Ay, okay na. Oh, anong meron? Ano kasi, itong inaanak mo. Sige na, sabihin mo na. Nahihiya na naman yata magsabi. Sabihin mo na. Tago ka ng tago dyan sa likuran ko. Ano ba yun? Ako na nga, para matapos na rin to. May trabaho ka pa. Balik kasi, may kailangan sila sa school nila. Sa akin ang hihingi ng pera. Sabi ko baka sa'yo meron ka. 1K lang naman yon, Mars. Ganun ba? O sige, wait lang, kukuha ko. Kaya nawiwili si Kim manghingi ng pera kay Michelle. Masyado itong mabait kapag kaharap ang kanyang inaanak. Lalo na kung may kinalaman din naman ito sa pag-aaral ng bata. Nakumpleto ni Kim ang perang pambayad ng kuryente. Ilang linggo pa ang nakalipas. Kalmado na naman ang lahat sa kanilang pamilya hanggang sa nagkasakit si Pochoy. Isinugod ito sa ospital. Anong nangyari sa inaanak ko? Okay na ba siya? Kailan daw siya makakauwi niyan? Baka bukas daw. Dengue nga, Mars. Hindi lang naman siya, pati yung mga kaklase niyang iba. Meron din sa kabilang classroom. Ayun lang. Ibig sabihin yan malamok sa school nila. Wala man lang bang ginawang aksyon? Wala ngang pasok ngayon dahil lilinisan tapos papausukan ng school. Hirap na at baka marami pang mahawa. O sige, may dala pala ako diyang pagkain niya. May mga prutas din dyan. May isa pa nga akong problema. Baka naman pwede mo akong matulungan bumili ng gamot. Yung bang iinumin ni Pochoy, pati sana vitamins. Sabihan mo na lang ako kung anong kailangan niya, ha? Salamat, Mars. Alam mo ba, sa dami ng kinuha kong ninong at ninang ng anak ko, ikaw lang ang maaasahan sa kanila. Yung iba, ayaw na akong kausapin. Ang hinihingi ko lang naman kasi yung para lang sa bata, hindi ba? Nanghingi ba ako ng para sa akin? Hindi naman, di ba? Iba-iba kasi ang tao, Mars. Baka kasi minsan bigla ka nanghihingi tapos wala naman silang pera, di ba? Kahit na. Para naman yun kay Pochoy. Kaya nga sila pumayag na maging ninang Kasi ito yung gusto nila, yung makatulong sa bata. Tapos sa huli, iisa lang halos gustong tumulong sa amin. Mabuti na lang talaga ang bait mo. Salamat, Mars, ha? Ngumiti lang si Michelle. Matapos makalabas ng ospital si Pochoy, kay Michelle sila kumakapit. Sa paglipas ng ilan pang mga buwan, nakipaghiwalay si Kim sa kanyang kinakasama dahil nagloko ito. Dahil na rin sa ginawa niyang yun, nawalan siya lalo ng suportang pinansyal. Hindi siya mabigyan nito kahit na para sa bata dahil hindi na rin naman sila nakapag-usap pang dalawa. Naghanap ng trabaho si Kim sa isang tindahan malapit sa kanila. Mababa lang ang sahod niya, hindi sapat para sa kanilang mag-ina. Dagdag pang mahal ang matrikula ng anak dahil nga ipinasok niya ito sa mamahaling paaralan. Ma'am, paano po pala yung sa tuition ko? Hindi po kasi ako makakapag-exam Shot ka kaya sa ninang mo? Ayoko po. Kay Ninang Michelle na naman yan Nakakahiya na, ma'am. Lipat na lang po ako ng school. Meron naman po na libre. Ninang mo naman yon. Alam naman niya yung ganyan. Tutulungan ka nun. Sa hindi nga yan kaya ng sahod ko, paano? Lilipat na lang po ako. Ayoko pong palaging nangihingi sa ibang tao, ma'am. Hindi ibang tao ang ninang mo. Kahit na po. Hindi ko naman siya magulang Ninang ko lang naman po siya. Lipat na lang po ako, ma'am. Ganon din naman po Hindi pa rin ako makakapag-exam. Doon na lang ako sa libre para wala na rin pong maraming babayaran. Ako na nga lang kakausap sa ninang mo. Teka, andun lang naman yun sa bahay nila
Ilang beses pang pinigilan ni Pochoy ang ina, pero nagpunta pa rin ito sa bahay ni Michelle. Hindi na sumama ang bata dahil sa tuwing hihingi ng pabor ang kanyang ina, para bang gusto na niyang magtago sa sobrang kahihiyan. Ilang beses siyang sinabihan ng nanay niya na hindi dapat siya nahihiya dahil obligasyon ng kanyang mga ninong at ninang na bigyan siya. Lalo pat may kinalaman naman ito sa kanyang kinabukasan. Yun daw ang definisyon ng isang tunay na ninong at ninang na ipinangako rin daw nila noong nasa simbahan sila. Nung makarating sa bahay ni Michelle si Kim, naabutan niya itong kagigising lang. Sorry, ang sarap ng tulog ko. Kanina ka pa ba? Masakit kasi ng katawan ko eh. Ang daming tao kahapon sa kainan. Tapos nagpunta pa ako ng salon, tumulong ako sa kanila. Nakakuha na yata ng bonus sa mga tao. Kaya nga, malapit na naman ang Pasko, no? Oo nga eh, hindi pa ako nakakabili ng regalo sa mga inaanak ko. Oo nga pala, anong ginagawa mo rito? Makikisuyo lang sana ako. Tungkol naman to sa inaanak mo. Total, ikaw naman ang ninang, di ba? Para bang ikaw na rin ang pangalawang ina ng anak ko. Baka naman habang hindi ko pa kayang magbayad ng tuition niya, ikaw na lang muna magbayad oh. Tuition? Mare, hindi ko naman yata kayang ganyang klase ng obligasyon. Alam ko na ang mahal ng tuition sa school ni Pochoy. Kung sana sa public yan, libre pa. Tapos kahit magbigay ako ng gamit sa school niya, ganun. Sige na, bilang ninang. Hindi ka ba masaya na nag-aaral na mabuti ang inaanak mo? Yung pag-aaral na talagang pinagtutuunan niya ng pansin? Sayang naman ang talino niya, di ba? Kung kaya ko lang sana eh. Kahit ako na lang. Kaya nga ako lumalapit sa'yo eh. Dahil maging ako, nangihinayang kung titigil siya. Hindi naman siya patitigilin sa pag-aaral. Ang sinasabi ko lang kasi, yun bang ilipat mo na lang sa school na alam mong kaya mo siyang mapag-aral. Single mom ako. Alam mo naman yon. Mars, hindi ko inaano ang pagiging single mom mo. Kasi yung pinsan ko, single mom din yun eh. Tapos 4 ang anak niya. Nagagawa naman niya ng paraan. Nagagawan ko naman ng paraan. Nakakakain naman kami ng maayos. May bahay, may kuryente at tubig. Ang inaano ko, yung sa tuition naman ng bata. Sige na, para naman to sa inaanak mo eh. Hindi ka ba magiging masaya para sa kanya kung sa magandang school siya? Hindi ko alam. Titignan ko kung matutulungan ko si Pochoy. Pero sana pagtapos nito, ilipat mo na lang siya sa public school para hindi ka problemado sa tuition niya. Libre lang doon. Magagaling din naman ang mga nagtuturo. Masyadong malaki ang hinihingi ni Kim. Kung tutuusin, kaya naman talaga yon ni Michelle. Wala siyang problema sa pera, pero dahil lahat ng ibinibigay niya ay galing sa puyat at paghihirap niya, may panghihinayang talaga. Nagbigay siya ng pera, matapos nun, wala na ulit kumustahan, hanggang sa sumapit na ang Pasko. Bilisan mo naman diyang kumilos, hoy, anong oras na? Iisa-isahin pa natin lahat ng ninong at ninang mo. Yung malalayo, sabi ko, mag-send na lang sila sa GCash. O ayusin mo, ha? Huwag kang pahiya-hiya dyan kapag kausap mo sila. Baka mamaya, bigyan ka lang ng 100, ayos na sa'yo. Hindi ka na kamo bata. Ano mabibili doon? Okay na yon, ma'am. Kahit nga wala silang maibigay basta mabati lang sila ng maligayang Pasko. Anong okay? Hindi yun okay. Kailangan lakihan naman nila ang bigay sa'yo, no? Malaki ka na. Dapat nakaayon na sa edad mo yung pera na bigay nila. Ano? Simula bata, 100 lang bigay nila? Hanggang sa lumaki ka? Kasi nga po, iba naman ang kahulugan ng Pasko. Hindi naman po yun palaging sa pera lang. At ano naman ang simbolo ng Pasko? Pagmamahalan ba? Bakit? Bubuhayin ka ba ng pagmamahal lang? Hindi naman yan makakabili ng gamit mo, no? Hindi naman po sila ang dapat nagbibigay ng pambili ng gamit ko. Kung may ibibigay man sila sa akin, pera man po o regalo, okay na po yun. Hay, tigilan mo akong bata ka. Tara na. May mga malalapit na ninong at ninang si Pochoy.
Ang iba doon, kahit na hindi Pasko ay nagbibigay sa kanya. Ang ilan sa ninong at ninang niya nagbibigay ng pera. Ang iba, regalo. Ang iba naman ay sa susunod na lang daw. Naiinis na si Kim pero hindi niya lang pinapahalata. Ano ba naman yun? Magkano naman ang ampaw? 500 pesos? Diyos ko, ano mabibili niyan? Ang kuripot naman magbigay nun. Ang laki ng sahod niya tapos ganyan lang ngayong Pasko? Okay na po yan. Nung nakaraan nagbigay siya sa akin ng bagong sapatos, hindi ba po? Kahit na, iba naman yun. Dapat kapag Pasko, nabibigay siya ng mas mahal. Yung isa mong ninang, puro na lang sa susunod. Hindi ba siya nahihiya na ganun ang sinasabi niya sa mga inaanak niya tuwing pupunta sa kanila? Sus, kahit pamasahe man lang wala siyang maibigay. May sakit po siya. Kailangan niya ng pera sa gamutan. Ako nga po ang nahihiya ni hindi ko man lang po siya kinukumusta buong taon. Tapos manghihingi pa ako ng pamasko sa kanya. Tama lang naman yun. Bakit kailangan mo pang mangumusta sa kanila? Alam naman nila na may mga inaanak sila. Kaya dapat nagtatabi sila ng pera. Nakakahiya sa mga bata. Nagsuot ng maganda para mamasko. Tapos sasabihin, sa susunod na lang. Hindi naman po sinabi na puro perang pamasko lang po dapat, hindi ba? Hindi lang din naman po para sa mga bata ang Pasko. Kahit matanda na sila. Para din naman yun sa kanila. Hindi naman sinabi na magsuot ng maganda, magpunta ng malayo para bigyan ng malaking pera ng bawat ninong at ninang. Dapat po, pwede na kahit nadalaw mo o nakita mo. Hindi ganyan ang tinuturo ko sa'yo, di ba? Pero ganun po ang sinasabi sa amin sa values. Ang sabi nga po na may matanggap man o wala sa mga ninong at ninang, matuto pa rin po magpasalamat. Dahil malay po namin, sa susunod, sa future, may maitulong yung ninong at ninang namin na wala naman pong kinalaman sa pera. Yun lang po. Kaya kahit may maibigay sila sa akin o wala, ayos lang po talaga. Basta mabati ko sila ng Merry Christmas. Tara na, dun tayo sa ninong Bobby mo. Sinunod-sunod nilang puntahan ang bahay ng mga ninong at ninang ni Pochoy. Napapangiwi na lang ang labi ni Kim kapag wala ron ang pupuntahan nila o kaya ay kwentuhan lang ang maibibigay. Ayaw niya ng ganon. Kung sakali man, gusto niyang magsabi ng eksaktong halaga ng pera na dapat ibigay sa anak niya. Hanggang sa nakarating sila sa isang bahay ng ninong ni Pochoy bago sila pumunta sa bahay ni Michelle. Salamat po, Ninong. Merry Christmas po. Uy, salamat pare. Ingat ka palagi ha. Alis na kami. Pagkalabas nila ng bahay, agad na pinabuksan ni Kim ang regalong natanggap ng anak. Ano ba naman yan? Bakit naman ganyan pang binigay sa'yo? Magkano lang yan sa palengke? Bakit naman ganyan pa? Sana nagtanong na lang sa akin kung hindi naman pala alam kung anong ibibigay sa'yo. Malay niyo naman po marami siyang inaanak. Tapos sapat lang ang budget niya. Para sa akin, maganda naman po. Pwede ko siyang magamit araw-araw. Wala naman po akong nakikita na mali dito Ay nako! Huwag kang makontento sa binibigay ng ninong at ninang mo. Tara, doon tayo sa ninang Michelle mo. Alam ko malaki ibibigay na pera nun. Kahit wag na po tayong manghingi. Kasi kabibigay lang din po nila sa akin para sa tuition ko. Iba naman yun. Pasko ngayon. Dapat, bukod yung kaya niyang ibigay. Doon na lang din muna tayo magtagal ha. Mamayang gabi na tayo umuwi. Baka magsipuntahan sa bahay ang mga inaanak ko Magtatago na lang muna ako. May iilang mga bata ang nasa bahay ni na Michelle. Lalo na ang mga kamag-anak o kaya ibang bata na nakatira malapit sa kanila. Tuwing Pasko kasi ay namimigay talaga si Michelle. Regalo yon sa lahat ng bata kahit na hindi niya kilala. Oh, kumain na muna kayo. Dami niyong handa Oo, nandito kasi yung mga tita ko. Dito na sila nag-celebrate. Hanggang bagong taon pa nga yan Merry Christmas po, Ninang. Ay, Merry Christmas din. Mamaya kapag tapos mo kumain, kuha ka ng regalo mo doon sa ilalim ng Christmas tree ha. Hanapin mo na lang doon ang pangalan mo. Salamat po. Siguro maganda yun, no?
Oo, yata. Basta yun ang naisip kong kailangan niya, kaya binili ko na. Ang dami mong nakuha na regalo, ha? Opo, kasi po ang babait po ng mga ninong at ninang ko. Lahat ba nagbigay? Hindi naman po. May iba na sa susunod na lang po. Pero wala naman po yung problema. May maibigay man po o wala. Dahil ang Pasko ay hindi lang naman po tungkol sa ganun. Basta malusog po ang isang tao, magandang regalo na po yun. Wow, ang bait naman talaga ng inaanak kong to. Ang matured mag-isip, pa. Ilang taon ka pa lang, di ba? Para tuloy nasa katawan ka lang ng bata dahil ang isip mo nakakapag-isip na talaga ng ganyan. Opo naman, kasi turo din po yun sa school namin. Ang sabi nga po ni teacher, kahit ano raw po ang matanggap namin, maging masaya po kami. Meron man po o wala, dahil iba-iba naman po ang simbolo ng Pasko. Hindi lang po yun sa kung anong naibibigay ng iba. May regalo naman pong hindi nakikita, tulad po ng pagmamahal. Ay, nakakatuwa ka naman talagang bata ka. Parang kahit na anong ibigay ko sa'yo, tatanggapin mo. Paano kung wala akong maipamasko sa'yo ngayon? Okay lang din po. Marami naman na po kayong naitulong sa akin. Kahit po hindi Pasko, nagbibigay po kayo. Nakikinig lang si Kim pero ang totoo niyan, sa kalooban niya ay naiinis siya sa kanyang anak. Gusto niya itong pagsabihan pero dahil naroon si Michelle, hindi siya makapagsalita. Umalis lang ito noong may dumating na isa pang bata na inaanak nito. Hoy, anong pinagsasabi mo dyan na okay lang na walang matanggap? Kapag talaga ikaw binigyan ng maliit na halaga niyan, nako, sinasabi ko sa'yo ha, yari ka sa akin pag uwi sa bahay. Umayos ka dyan ha. Huwag mo kung ano-ano dyan sa ibang simbolo ng Pasko. Ngayon ka na nga lang makakahingi sa mga ninong at ninang mo. Hindi kumibo ang bata dahil sa takot niya sa ina. Noong maibigay na kay Pochoy ang regalo, umuwi na rin sila. Masama ang timpla ng mukha ni Kim, kaya alam ng anak niyang baka mapagalitan na naman siya. Ano ba naman yan? Hindi man lang nagbigay ng pera si Michelle? Ano naman gagawin mo dyan sa regalo niyang sapatos sa'yo? Mahal po itong sapatos na ganito. Saka magagamit ko ito sa school. Hindi naman kasi dapat ganyan. Nagbigay sana siya ng pera. Pinera na lang niya sana. Bakit po ba kayo ang naiinis? Sa akin nga po masaya ako Natutuwa ako sa bigay sa akin, kahit na magkano pa. Hindi pwede yung ganon. Hindi pwedeng matuwa ka sa maliit na naibibigay sa'yo. Ikaw ang inaanak nila. Yun na nga po, ma'am. Inaanak nila, hindi po anak. Hindi naman po pwede yun na obligasyon ng magulang ang gagawin ng ninang. Sige po, inaantok na po talaga ako. Ilang araw nang lumipas ang Pasko hanggang sa umabot ng sumunod na taon. Walang ibang bukang bibig si Kim kundi ang maliliit na regalo na natanggap ng anak. Para bang nais niyang sumbatan ang mga ninong at ninang ni Pochoy dahil bakit yun lang ang natanggap ng anak. Habang ang bata, wala naman siyang nakikitang problema. Hanggang sa sumunod na kaarawan ni Pochoy. Ma'am, wag na lang po ako maghanda Gusto ko yung kahit dito na lang tayo sa bahay. Oh, anong ipopost ko niyan kung wala kang handa? Baka isipin pa nila na hindi kita hinahandaan. Sino pong mag-iisip? Ayoko rin naman po kasi maganda. Gusto ko yung nasa bahay lang po tayo Wala po tayong pera. Sagot naman na ng mga ninong at ninang mo yan. Sa Jollibee na lang kaya Tapos sa invitation nila, bali 2 blue bills. Ilang taon ka na nun? 11 ka na. So, 11 na ninang at ninong mo ang pupunta tapos 2 blue bills. May 2K each sa kanila. 22K na agad yun. Tapos, kada bisita dapat may regalo ka para marami kang makukuha, lalo na doon sa mga kaklase mo. Sa cake naman, sasagutin na yan ni Ninang Michelle mo. Mag-o-order na pala ako para mabayaran na kaagad. Huwag na po, mami. Ayoko ng ganyan po. Sa bahay na lang. Hindi nyo naman po kailangan magpasikat sa ibang tao Ang mahalaga po rito kung ano man yung sa atin. Yun pong para talaga sa gusto ko. Kasi birthday ko yun.
huwag nyo na rin pong istorbohin ng iba. Huwag na rin po yung magpapabili kayo kay Ninang Michelle. Hindi. Inaanak ka nila. Kaya dapat gawin nila yon para sa'yo. Isang beses sa isang taon ka lang naman mag-birthday. Ako naman ang kakausap sa kanila eh. Kaya manahimik ka na lang dyan. Kapag tinanong ka kung gusto mo, sabihin mo lang oo. Tinuloy talaga ni Kim ang sinabi niya. Nagbigay siya ng imbitasyon sa mga ninong at ninang ng kanyang anak, pati na rin ang tungkol sa pagbibigay nila ng tigda 2,000 bawat isa para may maipambayad siya sa magagastos niya. Maging ang mga magulang ng mga kaklase ni Pochoy, sinabi niya rin ang tungkol sa mga regalo. Ang anak na niya ang nahihiya sa mga ginagawa niya pero wala naman itong magawa dahil bata lang din naman siya. Hindi niya pwedeng basta kontrahin ang ina dahil sa kanya naman ito magagalit. Isang araw bago ang kaarawan ni Pochoy, nagpunta si Kim sa bahay ni na Michelle. Bale, ano yon Mare? Tig 2K yung kinuha kong cake. Okay lang naman sa'yo yon kung sagot mo, di ba? Para naman yung sa inaanak mo eh. Gusto niya kasi yung design. Ang mahal naman ng cake. Kasi personalize yun, Mare ko. Dapat kahit yung maliit lang sana. Pero sige, na-order mo naman na, saka gagamitin naman bukas. Tapos yung sa 2 blue bills ha? Kasali pa ako dun? 2K naman na rin ang cake Bali hindi ba yun ang ambag ko? Ito naman. Malamang kasama ka pa rin doon sa 2 blue bills. Kasi nga bilang ko na yon. Pambayad ko yun doon sa Jollibee. Okay lang yan. Para naman tong lahat sa inaanak mo. Alam mo, Mars, hindi dapat ganyan. Ilang taon na kasing puro ganitong ginagawa mo. Masama ba ang loob mo na gusto kong maging masaya ang anak ko? Hindi yun ang sinasabi ko. Ito ba, yung biglaan ka nagdedesisyon ng babayaran at sasagutin ko? Birthday man o Pasko? Bakit? Di ba gano'n naman ang gawain ng ninang? Hindi ganon. Kahit na itanong mo pa sa nagbinyag kay Pochoy, hindi ibig sabihin na kami ang ninang sa amin mo na ipapasagutan lahat. Ikaw, di ba ninang ka rin? Ikaw ba nagbabayad ng cake o kaya kung ano-anong para sa mga inaanak mo? Hindi. Ang galing naman nila, di ba? Saka may mga magulang sila. O nakita mo na? Kahit ikaw hindi ka sang-ayon kapag pinasagot sa'yo ng mga magulang ng mga inaanak mo yung kung ano-ano, di ba? Kaya sana, wag namang ganun ang gawin mo sa mga ninong at ninang ni Pochoy. Isipin mo yung 2 blue bills na sinasabi mo. 2,000 rin yun, no? Ang hirap kitain ng pera. Kailangan mo yung pagpuyatan talaga. Tapos ganun mo lang hihingin. Malamang obligasyon ng mga ninong at ninang na magbigay sa mga inaanak nila. Sa totoo lang, wala kaming obligasyon na ganyan. Ang naalala ko kasi at alam kong papel ko sa mga inaanak ko yung gabay sa espiritual at sa moral. Pagbibigay ng payo at suporta. Sa pagiging pangalawang magulang, okay sige. Pero hindi sa pinansyal o sa mga luho at gastusin. Ikaw pa rin ang dapat na may sagot nun, no? Dahil ikaw ang magulang, hindi naman ako. Huwag mo naman sanang gawing investment ang anak mo. Hindi yan negosyo mo na nagbibigay ng malaking kita para sa'yo. Kung yung bata nga natutuwa sa maliit na bagay na natatanggap niya Tapos ikaw kung ano-anong demand mo? Ilang taon na kitang tinitiis kung alam mo lang. Hindi naman tayo magkaibigan sa totoo lang Di ba? Niyaya mo lang ako maging ninang, pero hindi tayo magkaibigan. Ang dami mo namang arte. Sige, kahit wag ka na magpunta. Bahala ka dyan. Para naman sa inaanak mo yan Ganyan mo ako pagsasabihan. Normal lang naman tong ganito Ginawang big deal? Parang ayaw mamigay sa inaanak? Makaalis na nga! Hindi nga nagpunta si Michelle noong kaarawan ni Pochoy. Dahil doon, nabawasan ang bilang ng iniisip ni Kim na makukuha mula sa mga ninong at ninang. Hanggang sa may iba sa kanila hindi nakapagbigay. Yung iba naman 1,000 o 500 lang dahil wala silang pera. May mga bata na nagpunta na walang regalo para kay Pochoy. Kaya nung natapos na ang handaan, umuwing inis na inis si Kim. Bakit naman ganun kagrabe magkuripot ang mga ninong at ninang mo? Kung alam ko lang sana, hindi ko na lang sila pinapunta. Sabi sa inyo, dito na lang po tayo sa bahay Hindi rin naman masaya.
Hindi talaga yun magiging masaya. Paano? Binigyan nila ako ng stress. Sabi ko 2 blue bills. Tapos anong ginawa nila? Mga hindi ata nag-iisip ang mga yun. Oh, tapos ito pang si Michelle ha. Ang arte, cake lang naman na tig 2K ang pinasagot ko sa kanya. Tapos kung makapagsalita siya sa akin, parang ang dami na niyang naibigay sa'yo. Konti pa po ba yung nagawa niya para sa akin? Malamang, konti pa lang yun. Tapos panay siya reklamo. Hindi po yun konti lang, ma'am. Last year, binilhan po niya ako ng tablet. Nagbayad din po siya ng tuition ko. Naalala ko pa po nung bumili kayo ng sapatos, tapos sa kanya niyo pinabayad. Kaya marami na po siyang nagawa para sa akin. Aba, natural inaanak ka niya. Ano bang gusto niya? Parang libre lang lahat? Hindi siya magbibigay sa'yo? Hindi pwede yung ganon. Sana hindi siya pumayag na maging ninang kung hindi niya alam kung paano yon paninindigan. Pinanindigan naman po niya ang pagiging ninang niya eh. Madalas nga po kapag nakikita o nasasalubong ko siya, binabati niya ako. Kinukumusta niya ako. Tapos pinapayuhan niya po ako. Di ba po, yun naman talagang dapat? Alam mo, kahit sabihin nilang parang matanda ka kung mag-isip, bata ka pa rin talaga. Kasi kapag tumanda ka na, makikita mo na tama ang pinagsasabi ko. Bakit po kayo? Nung nakaraan nandito yung inaanak ninyo, nangihingi ng damit sa inyo pero hindi nyo naman binigyan. Pinaalis nyo nga po agad eh. Di ba? Kung hihingi po kayo sa mga ninang ko, dapat kayo bilang ninang, ginagawa nyo rin po yun sa mga inaanak nyo. Paano ba kasing hindi? Sa namimihasa sila ng hingi kahit na hindi pa naman Pasko. Ganun na rin po ako, hindi ba po? Wala naman po akong pagkakaiba bilang inaanak eh. At doon po sa mga inaanak mo rin bilang ikaw po ang ninang. Ikaw bata ka? Lagi mo akong iniinis. Matulog ka na nga. Ang sabi mo kanina, inaantok ka na eh. O siya, doon ka na. Sa mga araw na lumipas, hindi na nagkakausap sina Michelle at Kim. Hindi rin kasi nanghihingi si Kim kaya baliwala pa sa kanya ang presensya ni Michelle. Dahil wala siyang pakialam sa mga ninong at ninang ng anak niya kung wala naman siyang makukuha sa mga ito. Hanggang sa sumapit ang isang araw, kinakailangan na naman ni Pochoy ng gamit sa paaralan. Kaya lumapit siya sa mga ninong nito, pero wala namang maibigay sa kanya. Kaya wala na siyang ibang pagpipilian pa kundi ang lumapit na lang kay Michelle. Uy Mars, pasensya ka na kung nandito ako. Kailangan kasi ito ng inaanak mo eh. Pero sige, kung ganyan ka naman na ayaw akong kausapin o kaya ayaw mo na talaga magmalasakit sa inaanak mo, sige lang, okay lang din naman. Bakit? Tungkol saan ba yan? Kailangan kasi ng bayad doon sa field trip. Alam mo naman na magkano lang ang sweldo ko, di ba? Hindi naman ako nangihingi ng kahit na ano sa'yo eh. Ano lang to, para sa kasiyahan ng inaanak mo. Kasi kung may pera lang talaga ako, hindi na ako lalapit sa'yo. Siya lang yung hindi makakasama kung sakali. Uy, pero ito kung okay lang naman sa'yo ha. Hindi ko naman sinabi na obligasyon mo to. Ayoko naman na magalit ka na naman dyan. Magkano ba yun? Send mo na lang sa akin. Pagkatapos nito, sana wag mo nang pasaliin sa kung saan-saan ng bata lalo na kung hindi naman dapat. Salamat ha. Naku, matutuwa niya ng inaanak mo. Malapit na naman pala ang Pasko, no? Tsaka regalo mo sa kanya, bike ha. Yun kasi yung matagal na niyang pinabibili sa akin. Ano na lang, ganito na lang. Order na lang ako sa Shopee. Yung nakita ko, tapos ikaw na lang magbayad nun. Ano, ganun na lang? Para at least alam mo kung ano ang gusto ng inaanak mo, hindi ba? Hindi na, meron naman na akong naisip para sa kanya. Ano namang regalo? Para alam ko kung matutuwa siya. Matutuwa siya o matutuwa ka? Girl, kilala na kita. Huwag mo nang gamitin pa ng gayang anak mo. Kasi alam ko na kahit ano gusto ni Pochoy. Kahit anong ibigay mo sa kanya, ipagpapasalamat niya. Parang sinabi mo na akong may gusto ng bike. Ano naman ang gagawin ko dun? Aba, malay ko sa'yo. Saka ako ang ninang, di ba? Meaning, ako ang magdedesisyon kung anong ibibigay ko. Pero ako yung nanay. Alam ko kung anong gusto ng anak ko. Di bilhin mo. Regalo mo na lang sa kanya. Ayoko na mangyari yung mga nakaraan na bigla ka mag-o-order ng kung ano-ano tapos ipapabayad mo sa akin. Kasi yun na lang ang regalo ko sa inaanak ko.
Tapos kapag Pasko, inaasahan mo pa rin na magbibigay ako ng cash? Malamang, paano magagamit ng bata kung hindi niya gusto? Alam kong nagagamit niya ang mga binibigay ko sa kanya, kaya wag ka dyan. Nakikita ko mismo sa bata na natutuwa siya kapag may natatanggap siya. Kahit na ano pa yon. Hindi ka nalang maging masaya kasi. Ay, wow! Kung alam ko lang na ganyang kasama ang ugali mo, sana hindi na lang kita kinuha na ninang. Kung alam ko lang din na ganyang kakamukhang pera, aba, sana hindi na lang din ako pumayag, no? Para halos 10 taon ka lang hiningan, ganyan ka na? 10 years din yun, no? Ninang ang papel ko. Sana pinampo mo na lang siya sa akin. Kung lalabas na ako rin naman palang gagastos na malaki. Bayad sa tuition at kung ano-ano. Maliit lang naman yun kumpara sa kinikita mo ah. Ang dami mong pera, hoy. Hindi ka man lang ba naaawa sa bata, ha? Kung yung ibang ninang nga willing naman magbigay, ikaw, parang isusumbat mo na yata lahat. Uy, te, mas naaawa pa ako na ikaw ang nanay nung bata. Sa totoo lang, mabait at matalino siya eh. Aba kahit anong sabihin mo dun, maiintindihan niya. Kahit nga hindi mo siya sabihan eh. Alam na niya kung ano ang tama at mali. Ikaw lang talaga may problema eh. Ginagamit mo yung bata para makakuha ng pera sa iba. Ipinapasa mo yung responsibilidad na meron ka. Ang sabihin mo, madamot ka lang talaga. Hindi ako madamot. Sinasabi ko lang kung hanggang saan ang hangganan mo. Mabait ako, mapagbigay. Pero hindi ko alam kung bakit pumayag akong sinamantala yun ng 10 taon. Kung tungkol sa tulong ko sa bata, wala akong pinagsisisihan doon. Sayang si Potsoy. Kung siya lang talaga okay lang eh. Kaso yung nanay niya ang may malaking problema. Nakakaloka. Hindi natapos ang kanilang bangayan hanggang sa sumapit na ulit ang sumunod na Pasko. Wala si Michelle. Hindi siya umuwi sa bahay nila. May nakuha naman na regalo si Potsoy pero hindi ayon sa naiisip ni Kim. Simula rin noon, hindi na niya nakikita pa si Michelle. Hindi na niya makausap at mahingian ng tulong lalo na kapag tungkol ito sa bata. Hanggang sa isang araw, bigla na lang silang nagkasalubong na dalawa sa isang mall. Mabuti naman nakita rin kita. Ang dami mo ng utang sa inaanak mo. Wala akong natatandaang may utang ako dahil nagbigay ako ng regalo nung Pasko. Wala pa naman Pasko ngayon. Kailangan niya ng tulong nung nakaraan ah. Tapos binlock mo pa ako kahit sa Instagram. Ano ba namang pag-uugali yan? Ay bakit? Bawal ba yun ha? Sa ayaw na nga kita makausap. Yun na mismo ang utang mo sa kanya. Hindi yun utang dahil hindi naman ako nanghingi ng pera sa'yo, no? Hihingi ka ng tulong sa akin. Ibig sabihin, ikaw. Kung may malasakit ka lang sana sa inaanak mo, ano? May malasakit naman ako, pero lahat ng bagay may hangganan. Kaya nag-set na ako ng boundaries ko. Gagawin ko lang kung ano ang obligasyon ko. Hindi ako ang obligasyon mo o ng tatay ng anak mo na hanggang ngayon hindi pa rin nagpaparamdam sa'yo. Ang pagiging ninang hindi lifetime sponsorship. Ay, oo nga pala. Ninang ka lang pala, hindi bangka. Sorry, Michael ha. Michelle. Alam mo naman pala. Syempre, palagi mo ba naman yung sinasabi sa akin, di ba? Kaya sorry ha kung humihingi ako ng para sa inaanak mo. Kasi hindi mo alam obligasyon mo bilang ninang. Okay. So ganyan lang talaga? Walang pagbawi man lang? Ninang ako. Ninang ha? Hindi ako co-maker. Yung tatay nga di mo maobliga, tapos ako pa na ninang lang naman? Ay, ayoko ng stress. Bahala ka sa buhay mo. Ilang beses na sinubukan ni Kim na bumili ng gamit at ipapangalan niya kay Michelle para ito ang magbayad. Pero hindi niya magawa. Hindi na katulad noon si Michelle. Mabait ito noon na kahit anong gusto niya para kay Potsoy ay ibinibigay. Hanggang sa isang araw, bigla na lang nagkasakit si Kim. Namamaga ang panga niya. Sumakto pa noon na Pasko na naman. Ma'am, magpa-check up ka na po kaya. Hindi yung panay ka po inom ng gamot, hindi naman tumatalab. Masama pa naman yan yung basta ka iinom ng gamot. Baka mamaya lalo lang pinapalala niya ng sakit mo. Hindi yan.
Noong mga bata pa kami, kapag naman may masakit sa amin, may phenamic lang yan. Kapag masakit ang ngipin, inom lang nun, gagaling ka na. Hindi naman po basta masakit lang yung panga ninyo eh. Namamaga pa po oh. Halata talaga masyado. Para ka pong may beke tapos namumula pa. Kamo kapag nasasanggi mo, nasasaktan ka po. Oh, ibig sabihin po nun may kakaiba. Saka na yan. Sa susunod na lang. O ano na, bakit hindi ka pa nakabihis dyan? Anong oras na oh? May maaabutan ka pa ba niya sa mga ninong at ninang mo? Hindi naman po ako mamamasko eh. Anong hindi? Hindi pwede yung ganyan. Magbihis ka doon. Huwag mo akong simulan, Pochoy. Matanda naman na po ako. Hindi na ako dapat nagbabahay-bahay. 11 years old ka pa lang. Anong matanda ka na? Nakakahiya naman po. Lagi na lang akong nangihingi ng regalo at pera sa kanila. Eh kung magbibigay man po sa akin, mas gusto ko sana yung kusa nilang gagawin. Hindi yung dahil lang po sa gusto ninyong lagi nila akong bibigyan. Magbihis ka na at sasamahan kita. Huwag mong sabihin yan, ha? Dahil malaking pera ang nakukuha mo kada Pasko. Lalo na dun sa mga ninong at ninang mong walang oras bumili ng regalo. Kailangan mo ng pera. Ilang beses pang pinilit ni Kim ang anak bago niya ito napapayag na magbihis at mamasko. Tumutuntong na kasi sa pagiging binatilyo si Pochoy. Nakikita niya ang iba sa mga kaedaran niyang hindi na nagbibihis ng maganda at nagbabahay-bahay tuwing Pasko. Nagiging normal na araw na lang sa kanila. Yun naman sana ang nais ni Pochoy. Kung sakali man na may magbibigay sa kanya ng pera o regalo, tatanggapin niya ito. Pero hindi siya pipilit ng iba na bigyan siya. Lumipas ang oras, walang gaanong nagbibigay kay Pochoy. Minsan, mababa lang talaga ang halaga na hindi kinatutuwa ni Kim. Noong bago maghapon, nagpunta sila sa bahay ni na Michelle pero sinabi sa kanya ng kasambahay na 1 buwan na raw hindi umuuwi si Michelle. Lumipat na ito ng bahay at naghihintay na lang din sila ng bibili ng lumang bahay. Ay, hindi pwede yung ganyan. May kontak ka ba sa kanya? Baka naman pwedeng sabihin mo sa kanya na magbigay siya ng pamasko dito sa inaanak niya. Mami, wag na po. Hayaan niyo lang po si Ninang. Baka po may problema yun eh, kaya umalis siya rito. Walang problema yung bakla na yun. Baka naglalaro na naman siya ng ganda-gandahan niya. O tapos, hindi na naman magbibigay sa'yo. Ah, alam ko na. Baka tinataguan na nun lahat ng mga inaanak niya. Eh kung hindi ba naman makapal ang mukha, hindi ba? May utang siya sa'yo ngayong Pasko. Bigla ba namang sumakit ang panga ko? Kakasalitaan niyo po kasi yan eh. Huwag na kasi kayong daldal ng daldal. Basta sabihin mo sa amo mo ha. Mahiya naman siya sa inaanak niya. Hindi man lang siya nagbigay. Nagtago pa talaga, no? Umuwi sila ng bahay na walang ibang bukang bibig si Kim, kundi ang ginawa ni Michelle na pagtatago kung kailan Pasko na naman. Inis na inis siyang walang gaanong pera na nakuha ang anak niya. Ano ba naman yung mga ninong at ninang mo? Ang kukuripot? Nakakainis na sila ha? Magkano lang to? Ni hindi pa makakabayad sa pambili mo ng PE uniform. Bakit naman ganyan sila? Baka po dahil sa hirap ng buhay. Ang mahalaga naman po eh, may matanggap. Kaya nga ayoko na rin pong mamasko dahil naaawa na rin po ako sa kanila. Ay, tigilan mo ako, Pochoy. Ang dami mo ring arte eh. Sa kape. Eh, paano ko kaya... Ito na naman ang pangako. Naiinis na ako. Umaatake na talaga ang sakit eh. Ay, grabe. Kapag sumasakit, parang nanginginig talaga yung laman ko. Kasi nga po, huwag na po kayong salita pa ng salita ng kung ano-ano. Eh kung hindi naman po talaga kailangan, di ba? Puro na naman din tungkol sa paninira mo kay Ninang Michelle yan eh. Hindi mo na lang po siya hayaan sa buhay niya. Kung magbibigay po siya, okay lang po. Kung hindi, ayos lang din naman po. Palagi namang ganyan na lang ang sinasabi mo. Aray! Oh! Ano ba naman?
Ano pa to? Hindi na natanggal. Ang sabi ko naman po sa inyo, ipa-check up niyo na po yan, Mommy. Lalala po talaga kasi yan eh. Sa pagkakataon na yon, pinakinggan ni Kim ang anak niya. Nagpunta sila sa ospital. Malayo ang sinabi ng doktor sa tunay niyang nararamdaman. Niresetahan siya ng gamot pero 3 buwan na ang nakalilipas, hindi pa rin siya gumagaling. Mas lalo pa nga itong lumalala. Hindi na rin siya masyadong nakakapasok sa trabaho. Ayoko na. Sobrang sakit na talaga. Parang nilalamog yung panga ko sa sakit. Aray. Bakit ba ito ganito? Pwede bang gumaling na ako? Mumog ka po kaya ng maligamgam na tubig na may asin. Ginawa ko naman yun eh. Hindi naman umiepekta sa akin. Ewan ko ba? Ayun na naman. Hindi ko may paliwanag kung anong klaseng sakit. Pero masakit talaga, grabe. Sobra. Hindi po umiepekto ang gamot? Ano po bang sabi ng doktor? Hindi talaga. Ayoko na ng ganitong pakiramdam, anak. Grabe. Grabe ang paghihirap ko. Naiiyak na ako. Ilang buwan pa ang lumipas, hindi pa rin gumagaling si Kim. Kahit na anong gamot na ang inumin niya ay walang nangyayari. May mga napapanood siyang paraan para mawala ang sakit ng panga niya. Ginagaya niya naman ito, pero saglit lang ang epekto sa kanya. At kapag bumalik naman ito ay sobrang sakit naman ang nagiging kapalit. Hanggang sa mga sumunod na buwan, malapit na ulit magpasko. Alam mo na ako anong gagawin mo sa Pasko, ha? Baka hindi na kasi kita masamahan yan. Sobrang sama talaga ng pakiramdam ko eh. Nilalagnat ako kapag sobrang sakit ng nararamdaman ko. Basta, huwag ka mag-iinarte, ha? Hindi na lang po ako mamamasko, Ma'am. Okay na po ako dito sa bahay. Alagaan na lang po kita. Aray! Oh, lalong sumasakit ang panga ko dahil sa ginagawa mo. Umayos ka nga dyan. Para kang tanga. Matanda na po ako, ayoko na po mamasko. Dapat ako naman na po yung nagbibigay ng pamasko sa kanila eh. Tigilan mo ako. Huwag mo kong artehan ngayon. Aray! Lalong sumasakit tong panga ko sa'yo eh. Magpunta ka sa bahay ng ninang Michelle mo. O kaya i-chat mo. Manghingi ka ng pamasko sa kanya. Wala na po. Iba na nakatira sa bahay nila eh. Tapos wala naman na po siyang account. Ang walang ya, nagtago na talaga. Taon-taong naghihintay si Kim kung kailan magpaparamdam si Michelle para masingil ito sa mga utang niya sa inaanak, pero wala na talagang naging paramdam sa kanya. Halos 4 na taon na ang nakalipas, hindi pa rin gumagaling ang pamamaga ng kanyang panga. Magpapasko na naman. Siguro naman manghihingi ka na sa mga ninong at ninang mo. Bibigyan ka na siguro nila ng mas malaki dahil malaki ka na rin naman. Yung ninang Michelle mo, ewan ko dun, hindi na nagbigay talaga. Hayaan mo na po siya. Sana okay lang din siya. Saka hindi na po ako mamamasko. Kukunin ng araw po akong ninong ng anak ni Kuya Bogs eh. 15 anyos ka pa lang, tigilan mo ko. Hindi ka pa pwede nun. Hindi naman daw po ako isasama sa lista sa simbahan eh. Bali, gagawin lang talaga akong ninong ni Jack. Kukunin kang ninong, pero hindi opisyal. Ibig sabihin, peperahan ka. Itigil mo yan. Bata ka pa. Mamamasko ka pa sa kanila, kaya dapat bigyan ka pa nila. Huwag mong pairalin yung hiya-hiya mo. Hantingin mo yung ninang Michelle mo.
para makabayad naman siya ng utang niya sa'yo. Ilang taon na siyang hindi nagbibigay. Huwag ka na po masyado magsalita, Mami. Kasi baka sumakit na naman yung panga mo. Ito na nga. Paano? Ginagalit mo na naman ako eh. Mamasto ka. Kahit na anong pilit ni Kim, hindi namasko ang kanyang anak. Kahit na sabihin niyang kailangan nila ng pera, hindi siya pinakinggan nito. Lumipas na rin ang ilan pang mga linggo, mas lalong sumakit ang panga ni Kim. Umabot pa sa mga gabing umiiyak na lang talaga siya dahil walang gamot na tumatalab sa kanya. Halos magmakaawa na siya para lang gumaling. Hanggang sa isang araw, habang nanonood siya, may nakita siyang tungkol sa kulam at albularyo. Hindi siya masyadong naniniwala sa ganon, pero sinubukan niyang dumulog sa isang albularyo. Akala ko po bang sabi niyo hindi naman totoo yung ganyan? Bakit po ngayon sa kanya kayo lumalapit? Baka mamaya nakulam na ako. Baka may taong galit sa akin kahit na wala naman akong ginagawa sa kanya, di ba? Saka, pwede ba ka na magulo dyan? Marami naman pong naiinis sa inyo eh. Baka po isa sa mga nakaaway nyo. Kung sakali man po na yun ang dahilan ha. Nagsimula munang gumawa ng orasyon ng albularyo bago alamin ang nangyari sa kanya. Hanggang sa nalaman nga na nakulam siya. May nagpagawa ng ritual para mamaga ang kanyang panga. Hindi nga lang daw malalaman kung sino yon pero kilala niya. Nakahalubilo na niya ito ng minsan. Sino naman kaya yung tao na yun? Hindi man lang ba siya naawa sa akin? Ang sabi po, galit ang dahilan. Kaya ibig lang pong sabihin nun may nagawa ka sa kanya masama. Baka hindi nyo lang alam kung ano dahil hindi nyo po kilala. Kahit na ba, napakasama naman ng taong nagpapakulam ng iba dahil lang sa galit niya. Bakit hindi na lang niya kausapin ako ng maayos, hindi ba? Baka naman po kinausap na kayo, kaso kayo po ang may problema. Alam mo, kung wala lang masakit sa akin, nalagot ka na talaga. Tara na nga, buwi na tayo. Sana pala matagal ko na tong nalaman para maaga akong natulungan ng albularyo. Di na umabot pa ng ilang taon. Ngayon, mas mahirap na tuloy maggamot. Pero posible pa naman. Hindi nawawalan ng pag-asa si Kim na gagaling pa ulit siya. Ilang beses siyang bumalik sa albularyo para magpagaling. Buwan na rin ang inabot bago yon naagapan. Gumaling din naman siya agad, pero matapos nun ay bumalik na naman siya sa pagiging palahingi sa mga ninong at ninang ng anak. Isang beses pa, kailangan nila ng pera kaya lumapit siya sa isang ninong ni Pochoy. Oo nga, hindi ko na rin alam kung nasaan si Michelle. Tinaguan ng mga inaanak. Hanggang ngayon nga wala pa rin siyang maibigay kay Pochoy. Hindi ko nga alam kung buhay pa ba siya. Sinabi ng lalaki na nakakausap niya naman si Michelle. Maayos naman daw ang kalagayan nito sa ibang bansa. Hindi pa raw ito bumabalik ng Pilipinas simula nung umalis ito at wala rin naman daw siyang balak na bumalik. Paano yun? Mag-isa lang siya doon kapag Pasko? Baka yung mga inaanak na lang niya doon ang binibigyan niya, no? Iba raw ang klase ng Pasko sa ibang bansa. Hindi ito kasing saya sa Pilipinas. Lalo na't wala namang namamasko sa kanila at walang magulang na namimilit na magbigay ng pera at obligahin dahil lang sa inaanak nila ang bata. Alam na kaagad ni Kim kung ano ba ang ibig sabihin nito. Nung makauwi siya, inis na inis siya lalo. Bakit po, Mami? Nakasimangot ka na naman po. Paano ba namang hindi ako sisimangot? Yung ibang tao pala nakakausap ni Michelle tapos ako, tayo. Ayaw niya kausapin? Ano naman pong problema dun? Desisyon niya naman po yun eh. Hindi yun ganun lang. Ang inaano ko rito, yung dapat na pamasko na makukuha mo sa kanya, ni hindi man lang ba siya makatulong sa'yo?
Di naman po yun problema eh. Sabi ko naman sa inyo kapag hindi naman problema ang isang bagay, hayaan nyo na lang sana. Kung hindi siya nagbibigay ng pamasko, hayaan na natin. Yun lang naman ang wala. Kung sakali man po sa future na magkikita ulit kami, may maibigay man siya sa akin o wala, ayos lang din yun. Nasasabi mo lang yan dahil bata ka pa. Hindi mo alam kung anong halaga ng pera. Yan kasing hirap sa'yo. Puro ka na lang oo. Kayo po ba bilang ninang ganun po ba kayo mamigay? Di ba nung nakaraan nagkita kayo ng kumare mo? Simula bata pa yung anak niya, wala ka po talagang binigay na kahit na ano sa kanya. Pero hindi naman siya nagalit sa inyo. Iba yun. Wala po yatang pagkakaiba yun. Kasi pareho na ninang, pareho na may inaanak. Hindi ka naman inaway o siningil nung kumare mo. Biniro ka lang niya na ang dami mo ng utang. Pero halata na wala naman siyang pakialam dun. Alam niyo ba kung bakit? Dahil alam niya sa sarili niya na mali ang mamilit o manghingi sa mga ninong at ninang. Dahil anak niya yun. Obligasyon niya ang anumang meron sa bata. Anak lang kita. Bata ka pa, kaya wala kang alam sa buhay. Kaya wag mo kong pagsasalitaan ng ganyan, ha? Umayos ka sa akin, ha? Bata pa po ako. Pero sabi nila matured akong mag-isip at kausapin. Bata ka pa rin. Hindi mo pa rin naiintindihan ang buhay. Alam ko naman po yun. Hindi rin naman ako umasta na matanda eh. Ang sinasabi ko po, yung pagiging inaanak ko sa mga ninang ko. Kasi lagi nyo na lang akong pinipilit sa gusto nyo. Lagi nyo sinasabi sa akin na manghingi ako sa kanila. Tapos minsan kayo na ang gumagawa nun. Mami, kung alam nyo lang kung paanong hiyang-hiya ako kapag inaabutan ako ng mga ninong at ninang ko. Lalo na kapag ginagamit nyong pangalan ko. Nakakahiya yun ng sobra. Eh hindi ka nga dapat nahihiya, di ba? Dahil obligasyon nila yun. Hindi ka naman kasi nakikinig sa akin. Ayan na naman tayo eh. Gusto mo na naman ipilit yung paniniwala mo. Ano ba naman ang mga kabataan ngayon? Kasi po kung ako magkakaroon ng anak tapos papabinyagan ko, hindi ko po pagkakakitaan. Hindi ako hihingi sa mga ninong at ninang. Maghihintay ako kung may maibibigay sila sa anak ko. Kasi alam ko rin na may pangangailangan sila sa buhay eh. Saka hindi yun ang iaasa ko sa kanya. Dahil kung ako po ang tatanungin kung anong gusto kong makuha sa mga ninong at ninang ko, hindi po pera o laruan, kundi po gabay nila. Mga payo sa buhay. Mas mahabang panahon ko naman po yung dadalin kaysa po sa pera na nauubos agad. Manahimik ka na nga dyan. Basta ha, sa darating na Pasko, sasamahan kita sa mga bahay nila. Tigilan mo ako sa hiya-hiya na yan. Huwag ka mahihiya sa kanila. Dahil alam nilang dapat binibigay nila ang mga pangangailangan mo. Bakit po si Daddy? Dapat may obligasyon siya sa akin. Pero bakit po siya hindi nyo pinipilit? Dahil ayaw niya. Dapat siya po ang pilitin natin dahil anak niya ako. Hindi naman ako anak ng ninong at ninang ko. Aba, at natuto ko na talaga mga tuwiran ano. Hindi kita tinuturuan ng ganyan. Baka marinig pa yan ng iba, isipin na hindi kita ginagabayan. Hindi naman po. Sinasabi ko lang kung anong naiisip ko. Wala naman po sigurong masama kung maglalabas ako ng nasa utak ko po. Kasi kung galit kayo sa mga ninong at ninang ko, dapat galit din kayo kay Daddy. Kasi siya yung unang tao na dapat nagbibigay sa akin eh. Pero hindi naman niya ginagawa. Huwag mong questionin kung ano mang ginagawa ko. Hindi ko po kasi makitaan ng paliwanag eh. Galit kayo kay Ninang Michelle kasi hindi siya nagbibigay sa akin. Eh si Daddy nga po kahit magkasama kayo noon kahit isang beses, wala naman po siya naibigay sa akin Tapos hindi nyo naman siya inaaway. Hinahayaan nyo lang po siya. Parang sinasabi nyo pa na dapat ibang tao ang sumalo sa kanya. Huwag po ganun ma. Alalahanin nyo po ang tunay na kahulugan ng Pasko. Hindi po ito tungkol sa pagbibigay lang ng aginaldo. Umalis si Kim sa harapan ng anak. Ayaw niyang pakinggan ang anumang sasabihin nito. Sa ilan pang mga linggo na nakalipas, madalas na nagbabangayan ang mag-ina, lalo na kung may kinalaman nito sa pamamasko. Sinasabi ni Kim sa anak na sulitin na niya habang may nagbibigay pa sa kanya. Pero sadyang si Pochoy na talaga ang ayaw mamasko. Ipinapaubaya na lang niya ito sa ibang mga bata. Dahil ibang Pasko ang gusto niya. Yung Pasko na hindi pera o mamahaling regalo ang makukuha, kundi klase ng Pasko na makikitaan ng pagmamahalan at tunay na saya, nang walang kahit na anong binibilang. Yon ang tunay na diwa ng Pasko.
hanggang sa dumating ang isang araw na natauhan si Kim. May isa kasi siyang inaanak na imbis na manghingi ng regalo sa kanya, ito pa ang nagbigay. Sinabi sa kanya na dapat ang mga taong mapagbigay ay binibigyan. Ang daming bagay na bigla na lang din pumasok sa kanyang utak. Noong sumapit ang sumunod na Pasko, nakita niya ang anak na nasa kwarto lang mag-isa. Merry Christmas, anak. Merry Christmas, Ma'am. Oy, bakit hindi ka pa nakabihis? Hindi naman po ako mamamasko. Hindi ko naman sinabi na mamamasko ka. Lalabas tayo. Celebration ba? Tsaka, may gift pala ako para sa'yo. Wow, yung gusto ko! Naka-add to cart to sa akin eh. Nakita ko nga, kaya nga binili ko na. Salamat po, Mami. Ako rin may regalo ako sa inyo. Sana magustuhan niyo po. Ay! Ito ba yung damit na tinitignan mo sa mall nung nakaraan? Nako, uy, ang mahal nito ah. Nag-abala ka pa talagang bumili ha. Pero salamat dito anak ko. Sobrang na-appreciate ko talaga ito. Huwag ka po mag-alala. Dahil sa mga susunod na Pasko po, mas maganda pa maibibigay ko sa inyo. Sa ngayon, yan lang po ang kinaya ng ipon ko eh. Ano ka ba? Kung ano ang bigay mo, magugustuhan ko talaga yon. Eh di ba nga, ang pagbibigayan sa Pasko, simbolo ng pagmamahalan? Dahil ang puso ng Pasko ay pagmamahalan. At ang isa sa pinakamasayang regalo na natatanggap ko tuwing Pasko ay ang kasama ka. Kaya pasensya ka na ha, kung ilang beses kitang pinilit noon. Ikaw pala yung napapahiya sa ginagawa ko. Ayos lang po yun, Mami. Ang mahalaga po, hindi na lang po uulitin. Naging masaya ang kanilang Pasko dahil magkasama sila. Kahit na silang dalawa lang, ramdam nila kung gaano makabuluhan ang lahat. Hindi na talaga namasko si Pochoy, pero may ilan siyang mga ninong at ninang na nagbibigay sa kanya ng kusa, kahit na hindi siya manghingi. Hindi na rin nagparamdam o nagpakita sa kanila si Michelle. Nais pa naman sanang humingi ng tawad ni Kim dahil alam niyang kay Michelle siya nakagawa ng hindi maganda. Kaya idinaan na lang niya sa panalangin ang paghingi niya ng tawad. Umaasa siyang patatawarin din siya nito kahit na matagal na silang hindi nagkikita o nagkakausap man lang. Naging malaking tulong talaga si Pochoy sa kanyang ina para lang mapagtanto nito kung ano ang mali niyang nagawa. Sadyang pinili lang kasi ni Kim na pagkakitaan ang kanyang anak sa pag-aakala na gano'n ang tunay na ibig sabihin ng Pasko. Tunay naman na maraming magulang ang ginagawang negosyo ang mga anak. Pinipilit na ilapit sa mga ninong at ninang para hingian ng pera. Isang malinaw na kamalian na unti-unting sumisira hindi lamang sa ugnayan ng pamilya kundi pati sa dangal ng bata at sa diwa ng Pasko. Hindi pera ang tunay na naging problema kundi ang pagtingin sa bata bilang paraan ng pagkakakitaan. Kapag ang isang magulang ay nasanay na ipasa ang responsibilidad sa iba, unti-unting nawawala ang hangganan ng tama at mali. Ang obligasyon na dapat ay nasa magulang, nagiging pasan ng mga taong minsan lang pinili, hindi dahil sa tunay na ugnayan, kundi dahil sa inaasahang pakinabang. Ang pagiging ninong at ninang ay hindi kontrata ng habang buhay na gastusin. Hindi ito garantiya ng buwan ng tulong, mamahaling regalo o salaping maaaring singilin tuwing may kailangan. Ang kanilang papel ay paggabay sa bata, hindi tagapondo, saksi sa paglaki, hindi bangko, katuwang sa payo, hindi kapalit ng magulang. Sa mga maling paraan na ganito, nawawala ang tunay na diwa ng Pasko dahil malaki rin ang nagiging epekto nito sa bata. Ang Pasko ay hindi panahon ng paniningil kundi ng pag-unawa. Hindi ito araw ng obligasyon kundi ng kusang loob. Hindi ito pista ng luho kundi ng pag-asa.
Para naman sa mga magulang, huwag gawing negosyo ang mga anak. Para sa mga ninong at ninang, mahalaga ring igalang ang sariling hangganan. Ang pagtulong ay nawawala ng saysay kapag ito ay sapilitan. Lagi nating tatandaan na ang anak ay biyaya, hindi negosyo. Ang ninong at ninang ay gabay, hindi bangko. At ang Pasko ay hindi panahon ng paniningil, kundi panahon ng pagmamahal na walang presyo. Ngayong katatapos lang ng Pasko, marami talaga ang nakaranas nito. Kayo ba mga apo, ano ang pananaw ninyo sa pagkuha ng ninong at ninang? Ano rin ba ang tingin nyong papel nyo para sa inyong mga inaanak? Kung kayo rin ay may opinyon at komento sa ating bagong kwento, maaari nyo yang ibahagi para aming mabasa. Naway may magandang aral na naibahagi ang ating bagong kwento. Ito ang inyong Lola Telang at maraming salamat sa pakikinig nyo mga apo.